King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1333. Nakakamanghang-ani. Ano? Ang silangang kabangyaman. Halos sa mukha ng dugo ang ancient god Nether Spring. Siya ay orihinal na naniniwala na si Zhao Feng ay pipiliin na tumakas. Sa kanyang pagtataka, nanatili si Zhao Feng sa paligid ng core area at nakalapit pa sa treasury. Ang Eastern Treasury ay nag-imbak ng mga resulta ng pananaliksik ng Heavenly Demon Hall mula sa huling 10,000 taon pati na rin ang mga kayamanan na kanilang nakalap mula sa lahat ng dako. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nailok at selyado, na ginagamot ng may sukdulang prioridad. Sa lohikal na pagsasalita, hindi nila dapat masira ang mga arrays at traps sa paligid ng Treasury, ngunit medyo nalilito ang operator. Ang treasury ay protektado ng mga defensive array at iba't ibang mekanismo at mga bitag. Ang tanging mga miyembro ng Heavenly Demon Hall na madaling pumasok at lumabas ay ang ilang mga elite na eksperto. Kahit na kinokontrol ng hamak na iyon ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall, mahihirapan siyang makalusot. Ang tanging posibilidad ay ang Heaven's Legacy Cat. Ang ekspresyon ng Ancient God Nether Spring ay naging malungkot. Hindi niya inaasahan na ang Heaven's Legacy Cat ay makakatulong sa isang tao mula sa Spacetime Sacred Land. Marahil ay gusto lang ng Heaven's Legacy Cat na tulungan ang taong ito dahil nailigtas niya ito. Maaaring kailanganin din ng Heaven's Legacy Cat ng ilang bagay mula sa treasury para sa sarili nito. Agad na naglabas ng Dark Silver Message Token ang Ancient God Nether Spring. Magpadala ng ilang mga tao sa silangang kaban ng bayan upang harangin at patayin ang nanghihimasok. Bilang karagdagan, hulihin ang Heaven's Legacy Cat. Ang treasury ay nasa core area. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ang Ancient God Nether Spring ay hindi maaaring payagan ang mga ordinaryong miyembro sa pangunahing lugar. Maaaring naghalo ang mga tao sa Spacetime Sacred Land, at kung mas marami sa kanila ang papayagang makapasok sa loob, lalala pa ang sitwasyon. Chaos Origin Divine Fist. Inipon ni Zhao Feng ang Chaos Origin Divine Power at nagpakawala ng isang kamao ng mabigat at madilim na enerhiya. Boom! Bang! Gayunpaman, ang malakas na kamao ng enerhiya ay nakapagdulot lamang ng mahinang ripple sa protective barrier sa paligid ng Nine Lightning Soul Refining Mirror. Ang metal na frame ng violet steel ay tila pinagsama sa buong kastilyo at nanatiling hindi gumagalaw. Ang Chaos Origin Divine Power na nilinang sa pamamagitan ng Chaos Heaven Void Origin Technique ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Bagamat isa lang akong pick na rank 7, ang aking Divine Power ay mas malakas kaysa sa average na rank 8, ngunit kahit na ito ay hindi sapat para masira ang hadlang. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Gayunpaman, ito ay inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang Nine Lightning Soul Refining Mirror ay isang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Ang pinakamataas na kalidad na mga divine artifact ay hindi madaling makuha. Sa sandaling ito, isang napakagandang sinaunang enerhiya ang sumabog mula sa malayo. Meow! Ang munting pas ang magnanakaw, isang mababang ngiti sa mga labi, ay nakatitig sa isang kakaibang pilak na punyal na natatakpan ng hindi mabilang na mga rune sa kanyang paa. Ang mga pilak na rune sa dagger ay tumutunog sa kahangahangang enerhiya. Naramdaman ni Zhao Feng na ito ay walang alinlangan na isang pinakamataas na kalidad na divine weapon. Ang bastos na ito. Medyo hindi makapagsalita si Zhao Feng. Naniniwala siya noong una na dinala siya ng magnanakaw na pusa dito upang pasalamatan ang amo nito, ngunit ang nagnanakaw na pusa ay nagmamalasakit lamang sa kanyang sarili. Ngunit mas namangha si Zhao Feng sa mga pamamaraan ng magnanakaw na pusa. Hindi siya maingat na nanonood, kaya hindi siya malinaw kung anong uri ng paraan ang ginamit ng magnanakaw na pusa upang basagin ang protective barrier. Nang makuha ang pilak na punyal, ang maliit na pas ang magnanakaw ay agad na naupo, tinakpan ang punyal sa kulay pilak na kulay abo na liwanag. Ang anumang divine artifact ay nangangailangan ng pagpipino bago magamit ang kapangyarihan nito. Masira ka para sa akin. Isinaaktibo ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, isang bolt ng panaginip na kidlat na umaalingaw-ngaw sa loob nito. Crack! Pagkaraan ng ilang sandali, isang kidlat na nababalot ng mapang-arap na ambon ang bumaba sa protection na hadlang na nakapalibot sa Nine Lightning Soul Refining Mirror.
Ang kidlat na ito ay walang kabuluhang sumalakay sa hadlang. Swoosh! Swish! Kumikislap ang harang na may malabo na liwanag, at sa isang tiyak na sandali, lumitaw ang ilang mga butas, na nilikha ng mga pagsabog ng tribulation lightning. Gayunpaman, ang hadlang na ito ay may kakayahan sa pagbawi. Hanggat mayroon pa itong enerhiya, mabilis itong maibabalik ang sarili. Chaos Origin Divine Fist. Agad na ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang pag-atake, nagpakawala ng ilang pinakamataas na kamao ng madilim na enerhiya. Boom! Bang! Crash! Ang hadlang ay sinalakay ng parehong pag-atake ng Tribulation Lightning at Chaos Origin Divine Fists. Ang enerhiya ng hadlang ay mabilis na naubos, at mabilis itong nagsimulang lumabo. Break! Isang daliri ng kanang kamay ni Zhao Fang ang nagsimulang maglabas ng enerhiya ng isang makapangyarihang sinaunang bloodline. Bumalik sa Continent Zone, tinatakan ni Zhao Fang ang isang patak ng God Blood sa kanyang hintuturo. Nagawa lamang niya ito dahil ang kanyang katawan noong panahong iyon ay hindi kayang i-absorb ang dugong ito. Habang dumarami ang cultivation ni Zhao Fang, patuloy na inaalagaan ng God Blood sa kanyang hintuturo ang dugo at katawan ni Zhao Fang, at matagal nang naubos ang enerhiya nito. Gayunpaman, ang hintuturo ni Zhao Fang ay hindi pangkaraniwan. Swish! Isang madilim na pulang bolt ng magulong liwanag ang bumaril mula sa hintuturo. Ang lakas ng lakas na ito ay bumangga sa hadlang, at ang dalawa ay naglaban sa isa't isa ng ilang sandali. Kling! Basag! Sa wakas ay nabasag ang protective barrier. Ang natitirang lakas ng bolt ay dumapo sa 9 Lightning Soul Refining Mirror, ngunit lumikha lamang ito ng ilang mga spark. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Tuwang-tuwa, inabot ni Zhao Fang ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Boom! Hiss! Isang primitive at sinaunang lightning energy ang kumalat mula dito. Kahit na si Zhao Fang ay may sacred lightning body, nakaramdam pa rin siya ng manhid nang hawakan niya ang lightning energy na ito. Gayunpaman, malinaw na hindi natatakot ang kaluluwa ni Zhao Fang sa enerhiyang ito ng kidlat. Mukhang napaka-welcome nito, sumisipsip ng malaking halaga ng enerhiya ng lightning na ibinubuga ng 9 Lightning Soul Refining Mirror. Sa isang iglap, naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang kaluluwa ay nalinis at na-refresh. Ito talaga ang 9 Lightning Soul Refining Mirror na makapagpapalamig sa kaluluwa. Si Zhao Fang ay may kagalakan sa kanyang mukha. Habang tumataas ang kanyang cultivation, ang kanyang Lightning Soul Body ay hindi na kasing lakas ng dati. Ngunit sa pamamagitan ng 9 Lightning Soul Refining Mirror, ang mga katangian at pakinabang ng Lightning Soul Body ni Zhao Fang ay muling maipapakita ang kanilang mga sarili. Bukod dito, itong 9 Lightning Soul Refining Mirror ay isa ring nakakasakit na divine artifact. Si Zhao Fang ay bihasa sa Tribulation Lightning at may lightning intent, kaya magagamit niya ng husto ang kapangyarihan nito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang pinuhin ito. Si Zhao Fang ay naka-cross-leg sa sahig. Kung hindi niya ito pinuhin, ang pinakamataas na kalidad na divine artifact na ito ay walang silbi sa kanya. Nasa loob pa rin siya ng Heavenly Demon Hall, at ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ay galit na galit kay Zhao Fang. Tiyak na sinisilip nila ang lugar para sa kanyang kinaroroonan. Kung maaari kong pinuhin ang 9 Lightning Soul Refining Mirror, mas kaya kong protektahan ang aking sarili. Nagmamadaling inilipat ni Zhao Fang ang kanyang divine power at soul power at ibinuhos ito sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Sa kanyang pagtataka, pinino ni Zhao Fang ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ng may abnormal na bilis. Minsan na niyang naranasan ang pagpino sa space-time robe. Kung ikukumpara, ang bilis ng pagpino niya sa 9 Lightning Soul Refining Mirror ay talagang kahanga-hanga. Ngunit konting pag-iisip lang ay naintindihan na niya. Ang isang Eye of Space-Time Descendant na nagpino sa space-time robe ay malamang na mas mabilis na magagawa kaysa kay Zhao Fang. Para kay Zhao Fang, nilinang niya ang lightning intent, nagkaroon ng sacred lightning body, at ang kanyang kaluluwa ay ang lightning soul body, kaya napakadaling dumating ang pagpino sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Meow. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Zhao Fang ang ngiyaw ng maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang tainga. Kahit na si Zhao Fang ay lubos na nababagay para sa 9 Lightning Soul Refining Mirror, ang pagpino ng pinakamataas na kalidad na divine artifact ay hindi isang bagay na magagawa sa maikling panahon.
Sa puntong ito, 20% pa lang ng 9 Lightning Soul Refining Mirror ang napino niya. Wala na bang maraming oras? Halos naunawaan ni Zhao Feng ang gustong sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Halos tiyak na napansin ng Heavenly Demon Hall na siya at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nasa treasury. Mio. Sumenyas ang maliit na pas ang magnanakaw sa harap ni Zhao Feng, at pagkatapos ay tumalon ito sa isa sa mga steel frame. Gusto mo bang tulungan akong pumili ng ilang kapaki-pakinabang na bagay? Si Zhao Feng ay natigilan, at pagkatapos ay isang kahinahinalang tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, lumitaw ang rune-covered silver dagger sa kamay ng maliit na pas ang magnanakaw, ang mga rune ay kumikinang na may kakaibang liwanag. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umakyat sa isa sa mga hadlang. Sa loob ng hadlang ay isang pilak na sinturon ng liwanag, na nagniningning ng pilak na kinang. Ang munting pas ang magnanakaw ay bahagyang ibinaba ang punyal. Swoosh! Swish! Agad na lumitaw ang isang luha sa protective barrier. Bagamat ginagawa ng harang ang lahat upang ayusin ang punit, ang punyal ay naglabas ng kakaibang enerhiya na sumasalungat dito. Swish! Samantala, inalis ng maliit na pas ang magnanakaw ang bagay sa loob ng harang. Ganon ka-simple. Natigilan si Zhao Feng. Nararamdaman niya na ang maliit na pas ang magnanakaw ay napino ang pilak na punyal sa mas mataas na antas kaysa sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Sa pamamagitan ng mga kakayahan sa pagmamasid ng God's Spiritual Eye, naramdaman ni Zhao Feng na bahagyang humina ang aura ng maliit na magnanakaw na pusa. Malamang, ang maliit na pas ang magnanakaw ay kumonsumo ng malaking halaga ng enerhiya upang kunin ang sandata na ito mula sa proteksyon na hadlang nito. Inihagis ng maliit na pas ang magnanakaw ang pilak na sinturon ng liwanag kay Zhao Feng. Mio. Pagkatapos casual na gumawa ng ilang kilos, ibinaling ng munting pas ang magnanakaw ang malahiyas na mga mata sa ibang lugar. Kasunod ng mga tagubilin ng maliit na magnanakaw na pusa, inilagay ni Zhao Feng ang sinturon malapit sa space-time robe at bahagyang pinasigla ito ng divine power. Biglang nagsimulang bumaon ang pilak na sinturon ng liwanag sa space-time robe. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang kanyang God's Spiritual Eye para obserbahan ang proseso. Natuklasan niya na ang sinturon ng liwanag na ito ay nahahati sa maraming maliliit na sinulid. Pagkatapos ay lumubog sila sa mga depekto o nasirang bahagi ng space-time robe at inayos ang mga ito. Nakakamangha ang epekto. Si Zhao Feng ay nabigla. Ang space-time robe ay isang pinakamataas na kalidad na divine artifact mula sa ancient era. Pagkaraan ng hindi mabilang na mga taon, ito ay naging lubos na nabugbog at nasira. At si Zhao Feng, pagkatapos makuha ang space-time robe, ay dumaan sa maraming mapanganib na sitwasyon, na nagdaragdag sa pinsala ng space-time robe. Pero ngayon, halos naayos na ito. Ngunit bago pa niya maisip ang bagay na ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagtapon ng isa pang bagay. Ito ay dapat na isang uri ng espesyal na tool. Tiningnan ni Zhao Feng ang metal sphere sa kanyang kamay, halos kasing laki ng kamao ng isang sanggol. Ipinadala niya ang kanyang divine sense sa bola, ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang kakaibang fog. Ang kanyang divine power ay dumaan dito. Kaboom! Ang metal na bola ay biglang natunaw sa kamay ni Zhao Feng, na naging isang maraming kulay na ambon na bomb-alot kay Zhao Feng. Bagamat napapalibutan siya ng fog na ito, hindi naapektuhan ang paningin at divine sense ni Zhao Feng. Ano ang punto ng bagay na ito? Hindi pa rin sigurado si Zhao Feng sa paggamit ng tool na ito, ngunit dahil ang maliit na pas ang magnanakaw ang personal na pumili nito para kay Zhao Feng, tiyak na hindi ito normal. Hindi maganda. May dumarating. Sa sandaling ito, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tumingin sa mga dingding at nakakita ng isang figure. Hindi nagtagal ay sumunod ang isa pang figure, at ang kanilang target ay ang kaban kung saan siya at ang maliit na pas ang magnanakaw. Magnanakaw na pusa. Biglang tumawag si Zhao Feng. Swish! Agad na tumalon ang munting pas ang magnanakaw mula sa bakal. Nagsimulang umalis ang dalawa sa kastilyo ng violet na bakal. Sa sandaling umalis sila, nakarinig si Zhao Feng ng sigaw ng alarma. Nandito talaga. Ang Heaven's Legacy Cat. Tatlong figure ang mabilis na lumalapit sa maliit na pas ang magnanakaw. Dalawa sa kanila ay ang rank 8 Ancient Gods, at ang kanilang pinuno,
isang lalaking pula ang buhok, ay ang pinakamataas na rank 8. Ano ang bola ng maraming kulay na ambon? Ang isa sa kanila ay nakatitig sa ambon na bumabalot kay Zhao Feng sa pagkalito. Ang kanilang mga mata ay hindi makakita sa ambon, at kahit na ang kanilang mga divine senses ay hindi makakita ng kahit ano sa loob. Kaya, sa kanilang pananaw, ito ay isa lamang maraming kulay na bola ng ambon na mabilis na gumagalaw sa himpapawid. King of Gods, Kabanata 1334. Head-on confrontation. Ano ang bola ng maraming kulay na ambon? Ang isa sa kanila ay nakatitig sa ambon na bumabalot kay Zhao Feng sa pagkalito. Ang kanilang mga mata ay hindi makakita sa ambon, at kahit na ang kanilang mga divine senses ay hindi makakita ng kahit ano sa loob. Hindi nila ako nakikita. Mahuhulaan ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari sa reaksyon ng tatlo. Kaya't maaaring itago ng tool na ito ang aking pagkakakilanlan. Agad na naunawaan ni Zhao Feng kung bakit nakuha ito ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang tool na ito ay talagang isang bagay na kailangan niya sa kasalukuyan. Halos lahat ng tao sa Heavenly Demon Hall ay alam ang hitsura ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Heavenly Demon Hall ay kasalukuyang naniniwala na si Zhao Feng ay isang miyembro ng Space-Time Sacred Land, kaya hindi nila pinapansin ang posibilidad na siya ang Ninth God Eye. Habang mas naiintindihan niya ang paksayo na ito, mas naramdaman ni Zhao Feng na sila ay may matinding pagnanais para sa mga God Eye at sa kanilang mga inapo. Gamit ang tool na ito, mas madali nang makagalaw si Zhao Feng at mas mababa ang panganib. Kayong dalawa, huwag na kayong mag-isip na umalis pagkatapos ninyong salakayin ang kaban ng bayan. Hulihin ang mga ito. Galit na sumigaw ang tatlong humahabol. Gold-piercing light sword. Ang mga mata ng taong pula ang buhok ay kumikinang sa maraming kulay na liwanag, at isang gintong tibak na maaaring tumagos sa lahat ng bagay sa mundo ay biglang bumaril mula sa kanila. Chaos Origin Divine Fist. Inipon ni Zhao Feng ang Chaos Origin Divine Power at ginamit ang isa sa kanyang makapangyarihang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang Chaos Origin Divine Power ay hindi kapani-pani walang kakaiba. Naglalaman ito ng maraming uri ng mga intent at katangian, at halos walang lakas na kayang kontrahin ito. Gayunpaman, walang binabaliwala ang pagkakaiba sa paglilinang. Ang kanyang Chaos Origin Divine Fist ay halos tumagal ng ilang saglit bago pinasabog ng gintong espada. Sa sandaling ito, isang naaaninag na salamin na kumakaluskos na may kidlat ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Feng. 9 Heavens Lightning Power. Inilagay ni Zhao Feng ang isang kamay sa likod ng 9 Lightning Soul Refining Mirror at inilipat ang kanyang Tribulation Lightning Energy at Lightning Intent. Boom! Hiss! Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay agad na nagpakawala ng enerhiya ng kidlat na maaaring magdulot ng takot sa mga demonyo at multo. Hindi maiwasang manginig ang kaluluwa ng tatlong humahabol sa kanya. Ang nakapaligid na mundo ay tila naging lightning domain, kumakalat ang kuryente sa hangin. Iyan ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Nagnakaw ka talaga ng divine artifact. Nagsimula agad magmura ang tatlong humahabol. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay isa sa pinakamahalagang bagay sa silangang kaban ng bayan. Boom! Hiss! Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay biglang nagpaputok ng isang mabagsik na parang dragon na kidlat. 20% lang ng 9 Lightning Soul Refining Mirror si Zhao Feng, ngunit nagamit niya ang malaking bahagi ng kapangyarihan nito. Boom! Bang! Ang kapangyarihan ng 9 Heavens Lightning ay nakipagsagupaan sa walang katapusang bilang ng mga gintong espada. Ang dalawang enerhiya ay napakabigat na ang kanilang mga pagsabog ay agad na sumabog sa mga nakapalibot na gusali na puno ng mga butas. Ang nakakakilabot na enerhiya na pinakawalan ng pagsabog ay naging dahilan upang saglit na bumagal ang grupo ng tatlo ng pulang buhok. Ginamit ni Zhao Feng at ng maliit na pas ang magnanakaw ang pagkakataong ito para mawala ng walang bakas. Habulin siya. Tahol ng lalaking pula ang buhok. Sa sandaling ito, dalawang nakakagulat na aura ang nagsimulang lumapit sa tatlo. Swoosh! Swoosh! Dalawang figure, isang itim at isang puti, ang dumating sa pinangyarihan. Ang lalaki ay nababalot ng itim at makamulto na hamog habang ang napakarilag na babae ay napapaligiran ng matangkad na puting ambon, na nagmistulang isang diwata. Ang Devil Saint God Duo.
Elder Nether Spring. Magalang na tawag ng lalaking pula ang buhok. Maaari bang ang nanghihimasok mula sa Spacetime Sacred Land ay kasama ng Heaven's Legacy Cat? Malamig na tanong ng Devil Saint God Duo. Hindi malinaw. Ang taong may maliit na pas ang magnanakaw na iyon ay ganap na natatakpan ng maraming kulay na ambam. Hindi namin malaman kung sino sila. Prangkang sagot ng lalaking pula ang buhok. Maraming kulay na ambam. Iyan ang natatanging tool, ang Illusion God. Ang Devil Saint God Duo ay agad na sumigaw sa alarma. Siyempre, ipinapahayag lang nila ang kalooban ng Ancient God Nether Spring. Ang Illusion God ay isang espesyal na tool sa pagtatago na binuo ng Heavenly Demon Hall. Sa sandaling itago ang isa sa ulap na iyon, kahit na ang Divine Sense ay wala ng pakinabang. Kahit na ang isang eksperto na bahagyang mas mataas kaysa sa gumagamit ay mahihirapang makita kung ano talaga ang nasa likod ng ambon na iyon. Hindi alam ng tatlo kung ano ang maraming kulay na fog dahil hindi nila alam ang marami sa mga resulta ng pananaliksik ng Heavenly Demon Hall, ngunit mula sa kung paano tumugon ang Devil Saint God Duo, maaari nilang ipalagay na ito ay isang lubhang kakaibang bagay. Bukod doon, mayroon ding 9 Lightning Soul Refining Mirror. Tahimik na sabi ng lalaking pula ang buhok. Ano? Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Ang mga mukha ng Devil Saint God Duo ay napalitan ng galit. Sa loob ng lihim na bulwagan, galit na galit ang Ancient God Nether Spring kaya tinatapakan niya ang kanyang mga paa. Ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ay isang divine artifact ng Ancient Era. Mula nang matagpuan nila ito sa ilang mga guho, iningatan nila itong ligtas sa imbakan. Binabalak nilang ialay ang lahat ng nasa kaban ng bayan sa kanilang mga nakatataas kasama ang Heaven's Legacy Cat. Gumastos pa sila ng hindi mabilang na mga mapagkukunan upang gisingin ang potensyal ng Heaven's Legacy Cat. Ngunit ngayon, ang Heaven's Legacy Cat ay tumakas, at nawala din sa kanila ang 9 Lightning Soul Refining Mirror at ang Illusion God. Habulin sila. Hindi natin pwedeng pabayaan silang dalawa. Sigaw ng Devil Saint God Duo. Hindi maganda. Darating na ang Devil Saint God Duo. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay pinagmamasdan ang sitwasyon sa likod niya. Ang Devil Saint God Duo ay binubuo ng dalawang peak rank 8s, at taglay nila ang Unkillable Samsara Immortal Bodies. Sa kasalukuyang antas ng lakas ni Zhao Feng, matatapos siya kung mahuli siya ng dalawang iyon. May tao sa unahan. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Mukhang na-provoke ko ang buong Heavenly Demon Hall sa pamamagitan ng pagpasok sa treasury. Walang magawang ngumiti si Zhao Feng. Ang pangunahing lugar na ito ay malinaw na napakahalaga, kaya ang Heavenly Demon Hall ay nagpadala ng maraming tao upang habulin si Zhao Feng at ang Heaven's Legacy Cat. Ngayon, sina Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay inaatake mula sa dalawang panig. Ngunit kumpara sa mga puwersang nasa likod niya, mayroon lamang isang rank 8 Ancient God sa unahan. Swoosh swoosh. Si Zhao Feng at ang munting pas ang magnanakaw ay nagpatuloy sa mabilis na pagbaril pasulong, hindi nagbabago ang kanilang takbo at bilis. May paparating. Nagulat ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mga sungay ng USA na tumutubo mula sa kanyang ulo. Naghahanda lang siyang magtungo sa silangang kaban ng bayan upang makiisa sa iba at hulihin ang nanghihimasok, ngunit bago pa man siya makarating doon, naramdaman niya ang mahinang palso ng buhay na mabilis na papalapit sa kanyang kinalalagyan. Swoosh swoosh. Biglang lumitaw si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw at agad na sumalakay. Chaos Origin Divine Fist. Sinuntok ni Zhao Feng gamit ang kanyang kaliwang kamay, nagpakawala ng ilang hugis kamao na bola ng magulo at madilim na enerhiya. Ang munting pas ang magnanakaw ay inindayog ang dagger nitong natatakpan ng Ron, na nagwasak ng ilang pilak na alon ng liwanag na may hindi mahuhulaan na mga landas. Boom! Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may sungay ng USA ay agad na pinaandar ang kanyang Eyes of Life. Isang powerful life na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang hindi mabilang na makapal na mga baging ay lumitaw mula sa manipis na hangin, na bumubuo ng isang matibay na patong na nagtatanggol sa paligid niya. Boom! Bang! Crash! Ang mga pag-atake ni Zhao Feng at ng maliit na magnanakaw na pusa ay agad na nilipol ang defensive layer na ito.
Ang natitirang lakas ng kanilang mga pag-atake ay umalis sa isang higanteng bunganga kung saan nakatayo ang lalaking sungay ng USA. Ngunit ilang sandali pa, isang malakas na enerhiya ng buhay ang lumitaw sa bunganga na iyon at pinahintulutan ang lalaki na makabawi. Ito ang malakas na sigla ng isang inapo ng Life God Eye. Ang Heaven's Legacy Cat. Agad na tinitigan ng lalaking sungay ng USA ang munting pasang magnanakaw. Bakit hindi ka nalang manatili dito? Natuwa ang lalaking may sungay ng USA. Hanggat maaari niyang panatilihin si Zhao Feng at ang Heaven's Legacy Cat dito hanggang sa dumating ang iba pang mga eksperto ng Heavenly Demon Hall, siya ay gagantimpalaan ng malaki. Ikaw lang. Ngumisi si Zhao Feng at sinuntok ng magkabilang kamao. Isang kamao ng magulong enerhiya pagkatapos ng isa pang putok pasulong. Masyado mong mababa ang tingin mo sa Eye of Life. Ang lalaking may sungay ng USA ay humagulgol sa sama ng loob. Nagsimulang tumubo ang hindi mabilang na makakapal na puno sa paligid niya. Boom! Bang! Crash! Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, agad na nilipol ang mga puno, ngunit kung gaano karami ang lalabas kapag sila ay nawasak. Samantala, isang suit ng armor na natatakpan ng berdeng ron ang lumitaw sa katawan ng lalaki. Whoosh! Ang lalaking may sungay ng USA ay sumugod kay Zhao Feng, nakakagulat na enerhiya na natipon sa kanyang kamao. Ang lahat ng life intent sa lugar ay nagsimulang magtipon sa loob nito. Ikaw ang minamalas sa akin. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Isa na siyang pinakamataas na rank 7, kaya ang ordinaryong rank 8 Ancient Gods ay hindi na naging katapat niya noon pa man. Tribulation Lightning Eye Flame. Nagsimulang kumulo ang kidlat sa kanyang kaliwang mata, na pumutok sa Eye Intent. Crack! Ang maapoy na Tribulation Lightning ay sumabog laban sa kaluluwa ng lalaking may sungay ng USA. Bagamat hindi gumamit si Zhao Feng ng anumang origin energy, ang kapangyarihan ng Tribulation Lightning Eye Flame ay hindi pa rin isang bagay na kayang tiisin ng ordinaryong rank 8 Ancient God. Napakalakas ng Tribulation Lightning Energy. Napangiwi sa sakit ang lalaking sungay ng USA. Hinuranggan ng wood ang lightning, ngunit nakaramdam pa rin siya ng matinding sakit mula sa Tribulation Lightning ni Zhao Feng na ay Bloodline Technique. 9 Heavens Lightning Power. Samantala, ang 9 Lightning Soul Refining Mirror ni Zhao Feng ay nagpakawala ng makapal na kidlat. Boom! Ang dalawang agos ng enerhiya ng kidlat ay nagsalubong sa katawan ng lalaking may sungay ng USA, na nagpaso ng itim. Imposible. Ang lalaking may sungay ng USA ay may ekspresyon ng hindi paniniwala. Ang Heaven's Legacy Cat ay hindi pa umaatake, ngunit siya, sa kanyang Eye of Life, ay hindi kayang makipaglaban sa pinakamataas na rank 7 Ancient God. Ang lalaki ay nagmamadaling isinaaktibo ang kanyang Eye of Life, at ang suit ng armor na natatakpan ng berdeng ron ay lumitaw muli. Chaos Origin Divine Fist. Heaven Engulfing Palm. Agad na lumapit si Zhao Feng sa lalaki, gamit ang dalawang makapangyarihang kasanayan sa mismong harapan niya. Isang mapanglo na kamao at isang malapad na palad ang pinagsamang bumangga sa katawan ng lalaki. Boom! Bang! Crash! Inihagis sa gilid ang lalaking may sungay ng USA, ang kanyang katawan ay isang masa ng sira-sira na laman at ang kanyang aura ay humihina. Matagal nang namatay ang isang normal na tao, ngunit ang kanyang Eye of Life ay umaalalay pa rin sa kanya, umaagos ng malakas na life intent na nagpagaling sa kanyang katawan. Masyado kang mahina. Matari na sabi ni Zhao Feng, ang kanyang kaliwang mata ay nagsisimula ng lumiko. Ang sungay ng USA ay labis na ayaw tanggapin ito, ngunit wala man lang siyang lakas na sumagot. Ang isang makapangyarihang rank 8 Ancient God ay kahit papaano ay hindi kayang makipaglaban sa isang peak rank 7 Ancient God. Ito ay imposible. Nabaluktot ang mukha ng lalaki sa pagpupumiglas habang bumubulong sa sarili. Ang kanyang sandali ng kahinaan sa pag-iisip ay naging sanhi ng pagiging totoo ng illusion daw ni Zhao Feng na ay Bloodline Technique, na nagbunsod sa lalaki sa isang walang katapusang at ilusyon na pagpapahirap. Ang mahinang kalooban. Ngumisi si Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang lalaking may sungay ng USA ay napakalalim na nahuhulog sa mundo ng ilusyon na hindi niya maalis ang kanyang sarili. Para sa kadahilanang ito, ang kanyang Eye of Life ay tumigil sa paggana. Mamatay.
Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagpakawala ng isang distorted na bola ng magulong enerhiya. Earth-shaking nova. Nilamon nitong madilim na bola ng liwanag ang lalaking may sungay ng USA at pagkatapos ay sumabog. Boom! Bang! Crash! Ang katawan ng lalaking may sungay ng USA ay lubos na nalipol sa pagsabog. Tara na! Bahagyang ipinagmamalaki, patuloy na tumakas si Zhao Feng kasama ang maliit na pas ang magnanakaw. Sa pagkakataong ito, bahagya nang tumulong ang munting pas ang magnanakaw. Si Zhao Feng lamang ang nakipag-away sa isang rank 8 ancient god at pinatay siya. King of Gods, Kabanata 1335. Soul Grinding Plate. Matapos patayin ang isang rank 8 ancient god, si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpatuloy sa kanilang pagtakas. Habang tumatakas silang dalawa, kailangan pa nilang pumili ng kanilang ruta at i-disarm ang mga bitag. Gayunpaman, ang Devil Saint God duo ay walang ganoong mga alalahanin at maaaring ilagay ang kanilang buong isip sa pagtubis. Nahuli. Mabangis na ngumiti ang Devil Saint God duo. Tanga, manatili ka lang dyan at mahuli ka. Heaven's Legacy Cat, magmadali at bumalik. Dumating na rin ang lalaking pula ang buhok at ang kanyang team. Ito talaga ang Illusion God. Tinitigan ng Devil Saint God duo ang bola ng maraming kulay na ambon. Kahit na hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa loob ng ambon, nararamdaman nila ang paglilinang ng taong nakatago sa loob. Kaya, sigurado sila na ang nasa loob ay ang brat na nakasuot ng space-time robe. Kahit na hindi nila alam kung paano siya nakasama ng Heaven's Legacy Cat, ayos lang sa ganitong paraan. Maaari nilang mahuli silang dalawa sa isang iglap. Kung ang Heaven's Legacy Cat ay kasama ng Ancient God Luoling, mas magiging problema nito ang sitwasyon. Parang naramdaman ang mga mata ng Devil Saint God duo, biglang ngumiti ang maliit na magnanakaw na pusa sa Devil Saint God duo at inihayag ang silver-covered dagger sa paa nito. Ang Celestial Pendant Secret Dagger. Halos lumuwa ang mga mata ng Devil Saint God duo sa kanilang mga socket. Bukod sa Ancient God Nether Spring, walang sino mang naruroon ang nakakilala sa divine artifact na ito. Ang Celestial Pendant Secret Dagger ay isang imitasyon ng Ancient Era Supreme Quality Divine Artifact, ang Celestial Pendant Dagger, at ito ay nilikha ng Heaven's Legacy Race. Ang kapangyarihan ng imitasyon ay natural na hindi maihahambing sa tunay na pakikitungo, ngunit sa panahon ng pagtatayo nito, ang Heaven's Legacy Race ay nagdagdag ng ilan pang kakayahan. Ang divine artifact na ito ay hindi na puro nakakasakit, ngunit nilagyan din ng ilang mga espesyal na katangian. Ang divine artifact na ito ay ang pinakamalaking ani mula sa paggalugad ng Heavenly Demon Hall sa isang tiyak na pagkasira ng Heaven's Legacy Race. Mas mahalaga pa ito kaysa sa 9 Lightning Soul Refining Mirror at maaaring ituring na pinakamahalagang bagay sa Eastern Treasury. Hindi niya maiwasang humanga sa insight ng Heaven's Legacy Cat. Hanggat mahuli natin sila, bawat isa sa inyo ay makakakuha ng isang bahagi ng Heavenly God Liquid. Agad na sabi ng Devil Saint God duo. Siyempre, ito ang kalooban ng Ancient God Nether Spring. Ang brat na may space-time robe ay medyo hindi pangkaraniwan, at kasama ang hindi maarak na Heaven's Legacy Cat, mahirap baliwalain ang posibilidad na magkaroon ng aksidente. Ito ang dahilan kung bakit gumawa ng ganoong pangako ang Ancient God Nether Spring. Hanggat maaari nilang mahuli si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw, ang halaga ng Heavenly God Liquid na inialok ay hindi gaanong mahalaga. Heavenly God Liquid. Ang tatlong rank 8 Ancient Gods ay natigilan. Narinig lang nila ang tungkol sa Celestial Pendant Secret Dagger na binanggit ng Devil Saint God duo, ngunit alam na alam nila ang halaga ng Heavenly God Liquid. Ang Heavenly God Liquid ay isang kayamanan na inaasam ng lahat ng eksperto sa ilalim ng rank 9. Nabalitaan na, nang kumuha ng Heavenly God Liquid sa unang pagkakataon, ang isa ay may napakataas na pagkakataon na makapasok sa susunod na ranggo. Ang mas mababang ranggo ng isa, mas mataas ang pagkakataon ng isa. Sa rank 6 at mas mababa, ito ay isang 50% chance, habang para sa rank 8 Ancient Gods, ito ay halos 20% pagkakataon. Kailangang matanto ng isa na, para sa ilang True God at Ancient God, ang direktang pagpasok sa susunod na ranggo ay makakatipid ng milyon-milyong taon ng oras ng paglilinang, kahit 10-10 milyon.
Bagaman ito ay isang pagkakataon lamang, kahit na hindi sila magtagumpay, magkakaroon pa rin sila ng pagtaas ng kanilang lakas at hindi malayong maabot ang susunod na ranggo gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Death Extreme Light. Destruction Flame God. Ang tatlong rank 8 Ancient Gods ay nag-activate ng kanilang Eye Bloodlines at umatake gamit ang long-range Eye Bloodline techniques. Chaos Origin Shield. Agad na ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Divine Power, na bumubuo ng isang kalasag ng distorted at madilim na liwanag sa kanyang likod. Sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake, ang Chaos Origin Divine Power ay bahagyang nakahihigit sa kapangyarihan ng pag-atake ng isang rank 8 na Divine Power ng Ancient God. Ngunit sa mga tuntunin ng depensa, ito ay mas epektibo. Nako, si Zhao Feng ay nakaharap sa mga inapo ng God Eye. Ang lakas na mayroon sila ay lubhang kakaiba at abnormal. Boom! Bang! Crash! Pagkatapos ng ilang pag-atake, nabasag ang Chaos Origin Shield ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang metal na tatsulok sa kamay ni Zhao Feng. Kling! Klang! Ang triangular na piraso ng metal na ito ay agad na nag-transform sa isang black metal board na nagpoprotekta sa likod ni Zhao Feng. Ang Ancient God Seal ay naging isang dekalidad na divine artifact. Maaari itong magkaroon ng lahat ng uri ng anyo, ngunit ang mga nakakasakit na kakayahan nito ay medyo karaniwan sa mga dekalidad na divine artifact. Kakaiba, ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Ancient God Seal ay top class sa mga dekalidad na divine artifact, at halos hindi ito masisira. Isang bagay na binuo ng Heaven's Legacy Race. Sa pamamagitan ng mata ng Devil Saint God Duo, nakita ng Ancient God Netherspring ang ilang natatanging katangian sa Ancient God Seal. Ang kanyang kaalaman ay nagsabi sa kanya na ang Ancient God Seal ay lubhang kakaiba. Kung tungkol sa kung ano mismo ang hindi karaniwan tungkol dito, malalaman lamang niya pagkatapos ng maingat na pagsasaliksik dito. Kailangan kong mahuli ang batang iyon. Ibinahagi ng Ancient God Netherspring ang karamihan sa kanyang isip para kontrolin ang Devil Saint God Duo. Sa pamamagitan lamang ng paghuli kay Zhao Feng makakabawi siya sa lahat ng nawala. Bukod dito, si Zhao Feng ay may pinakamataas na kalidad na mga divine artifact sa parehong space-time robe pati na rin sa Ancient God Seal. Marahil sa pagtatapos, hindi lamang siya ay hindi nagkasala ng anumang bagay, siya ay gumawa ng isang malaking kontribusyon. Sa sandaling ito, Blood Demon Escape. Ang pulang buhok na lalaki ay nagdikit ng ngipin at gumamit ng ilang mahiwagang lihim na sining. Boom! Isang madugong ambon ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay tumutok sa isang patak ng dugo at naglaho. Ang kahangahangang bilis na ito ay katumbas ng instant movement. Gayunpaman, ang instant movement ay nangangailangan ng matatag na espasyo at oras upang ma-activate. Ang lihim na sining ng taong pula ang buhok ay walang parehong limitasyon. Tumigil ka. Nang muling lumitaw ang pulang buhok na lalaki, agad na namutla ang kanyang kutis, ngunit ang pag-iisip tungkol sa Heavenly God Liquid ay nagpangiti sa kanya. Buzz. Ang lalaking pula ang buhok ay nag-activate ng kanyang Eye of Myriad Forms, na nagdulot ng natural na enerhiya sa pag-akyat. Ang paligid ni Zhao Feng at ang maliit na pass ang magnanakaw ay naging napakabigat, at ang paglipad dito ay naging lubhang nakakapagod. Pagkatapos, bumaba ang isang nakakagigil na enerhiya. At mula sa ibaba, hindi mabilang na mga baging ang bumaril mula sa lupa upang balutin si Zhao Feng at ang maliit na pass ang magnanakaw. Saglit, si Zhao Feng at ang maliit na pass ang magnanakaw ay nilamon ng natural na enerhiya ng myriad forms, at napilitan silang bumagal. Sige. Malamig na ngumiti ang Devil Saint God Duo at nagmamadaling abutin si Zhao Feng at ang Heaven's Legacy Cat. Munting pas ang magnanakaw, gumawa ka. Hinimok ni Zhao Feng. Ilang sandali lang ang nakalipas, sinabi ng maliit na pas ang magnanakaw kay Zhao Feng na mayroon itong trump card na maaaring makitungo sa Devil Saint God Duo. Kung ang lahat ng mga kalaban ay magkakasama, ang trump card na ito ay magiging mas epektibo. Meow. Sa sandaling ito, isang misteryosong metal plate ang lumitaw sa paa ng maliit na magnanakaw na pusa. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ito ba ang trump card na pinag-uusapan ng maliit na pas ang magnanakaw? Naalala niya na ang metal plate na ito ay isa sa mga bagay sa Eastern Treasury.
Matapos tulungan ng maliit na pas ang magnanakaw si Zhao Feng na makuha ang Illusion God, inalis nito ang ibang bagay mula sa protective barrier bago umalis kasama si Zhao Feng. Kung ano ang epekto ng bilog na metal plate, hindi alam ni Zhao Feng. Ang Soul Grinding Plate. Ang Devil Saint God Duo ay nakatitig sa bilog na metal na plato sa pangingilabot. Whoosh! Whoosh! Agad na huminto ang Devil Saint God Duo, ngunit huli na ang lahat. Inihagis na ng munting pas ang magnanakaw ang bilog na plato. Dama po ang metal plate sa pagitan ng lalaking pula ang buhok at ng Devil Saint God Duo. Buzz! Nagsimulang umikot ang daloy ng liwanag sa plato. Isang kulay abong fog ang bumulwak, umiikot sa paligid habang umiikot ang metal plate. Lumikha ito ng dark gray na buhawi na lumamon sa lahat maliban kay Zhao Feng at sa maliit na pas ang magnanakaw. Ito ay pag-atake ng kaluluwa. Natuklasan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng na ang kulay abong fog ay produkto ng kaluluwa. Arg! Ang lalaking may pulang buhok, na pinakamalapit kay Zhao Feng at sa maliit na pas ang magnanakaw, ay nagsimulang sumigaw. Samantala, ang Devil Saint God Duo at ang iba pang mga Ancient God ay tila nawalan ng balanse, ang kanilang mga mukha ay namimilipit. Tiniis ng Devil Saint God Duo ang matinding sakit sa kanilang mga kaluluwa at dahan-daang umatras, sinubukang umalis sa saklaw ng buhawi. Ang Soul Grinding Plate. Sa Secret Hall, maging ang Ancient God Nether Spring ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang kaluluwa na nagmula sa kanyang koneksyon sa mga kaluluwa ng Devil Saint God Duo. Ang Heaven's Legacy Cat na ito. At talagang kinuha nito ang item na iyon. Isang malamig at walang awa na tingin ang lumitaw sa mukha ng Ancient God Nether Spring. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, kapag na-activate na ang tool na ito, ipaparamdam nito sa lahat ng tao sa lugar na ang kanilang mga kaluluwa ay nasa hiling, patuloy na pinipiga at dinudurog, sa sobrang sakit na tila mas pinili ang kamatayan. Ngunit ang tool na ito ay mayroon ding maraming mga bahid. Ang saklaw ng pag-atake ay nasa paligid lamang ng tool. Hindi ito magagamit para sa mga pangmatagalang pag-atake, at ang saklaw ng pag-atake ay hindi masyadong malaki. Bilang karagdagan, isang beses lang magagamit ang item na ito. Kalokohan. Napakahalagang kasangkapan. Pakiramdam ng Ancient God Nether Spring ay parang nanginginig ang kanyang puso. Mabilis na nawala ang mga epekto ng Soul Grinding Plate. Bukod sa pinakamataas na rank 7 Ancient God na ang kaluluwa ay nasugatan ng husto, ang iba ay hindi gaanong nasugatan. Gayunpaman, nawala na sa kanila ang kompletong pagsubaybay ni Zhao Feng at ng Heaven's Legacy Cat. Dapat ay tumakas sila sa pangunahing lugar. Nag-iisip na sabi ng Ancient God Nether Spring. Ang dalawa sa kanila ay nakakuha na ng makabuluhang ani, at napilitan na lamang silang gamitin ang Soul Grinding Plate upang takasan ang kanilang suliranin. Malamang nag-iisip sila ng paraan para makatakas sa lugar na ito sa puntong ito. Ito ay hindi makatwiran para sa kanila na manatili sa pangunahing rehiyon. Dahil dito, inutusan ng Ancient God Nether Spring ang Devil Saint God Duo at ang iba pa na maghanap sa labas ng core region. I-report ka agad sa akin ang anumang abnormalidad. Inutusan ng Ancient God Nether Spring ang mga operator sa Secret Hall. Matapos gawin ang lahat ng ito, hindi pa rin mapalagay ang Ancient God Nether Spring. Agad niyang inilabas ang 4 na Samsara Immortal Bodies at inutusan silang magtungo sa iba pang mga treasuries sa core area. Ang pangunahing lugar ay mayroong 4 na treasuries sa kabuuan. Ang silangang kabangyaman ay nag-imbak ng mga divine weapon, kasangkapan, at instrumento. Ang kabangyaman ng kanluran ay nagtataglay ng mahahalagang mapagkukunan, mga gamot, at mga table tasks. Ang Southern Treasury ay naglalaman ng mga resulta mula sa mga eksperimento sa mga inapo ng God Eye. Ang Hilagang Treasury ay kung saan nakaimbak ang mga automaton. Ang mga treasuries na ito ay itinuturing na may parehong antas ng pagiging lihim gaya ng Secret Hall, at ang kanilang mga hakbang sa proteksyon ay lumampas dito. Kahit na ang isang rank 9 Ancient God ay hahanapin ang kamatayan kung susubukan nilang pumasok sa mga kabang ito, kaya hindi na nila kailangan ang anumang mga eksperto upang bantayan sila. Ngunit ngayon ay nagkaroon ng hindi inaasahang variable. Ang Heaven's Legacy Cat. Ang Ancient God Nether Spring ay pinilit na maging maingat.
Sa isang malayong silid sa pangunahing rehiyon, si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagtatago sa spacetime robe. Magnanakaw na pusa, ayaw mo pa ring umalis? Nalilitong tanong ni Zhao Feng. Mula sa landas na tinahak ng magnanakaw na pusa, masasabi niyang walang balak ang magnanakaw na pusa na umalis sa lugar na ito. Meow. Iminuwestro ng magnanakaw na pusa si Zhao Feng at pagkatapos ay nagbigay ng nakakainis na ngiti. Malinaw nitong sinasabi na si Zhao Feng ay masyadong natatakot sa kamatayan. Kaya sinasabi mo na napakahirap para sa atin na umalis ngayon, at kahit na umalis kami sa Heavenly Demon Hall, kami ay agad na target ng lahat ng mga taong nakikipaglaban sa labas. Kaya, ang manatili dito ay talagang mas ligtas. Halos naunawaan ni Zhao Feng ang gustong sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Sa labas, ang mga eksperto ng Heavenly Demon Hall ay nasa gitna ng isang matinding labanan laban sa Ancient God Scarlet Firmament ng Spacetime Sacred Land. Kung lalabas si Zhao Feng sa oras na ito, hahanapin lang niya ang sarili niyang kamatayan. Ngunit ang pananatili sa pangunahing lugar ay nadama din ng kaunti na hindi naaangkop. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpatuloy sa pagkumpas, at pagkatapos ay binaliwala nito si Zhao Feng at tumuon sa pagpino sa Celestial Pendant Secret Dagger. Naunawaan ni Zhao Feng ang kahulugan ng maliit na pas ang magnanakaw at nagsimulang pinuhin ang 9 Lightning Soul Refining Mirror. Lumipas ang 3 araw sa loob ng spacetime robe. Si Zhao Feng ay umabot ng 70% sa kanyang pagpino sa 9 Lightning Soul Refining Mirror. Sa sandaling ito, tumalon ang maliit na pas ang magnanakaw mula sa spacetime robe. Naunawaan ni Zhao Feng na oras na para umalis. Pagkatapos lumipad kasama ang maliit na pas ang magnanakaw sa ilang sandali, nakita ni Zhao Feng ang isang palasyong gawa sa asul na kristal. Isa pang treasury. Natigilan si Zhao Feng sa pagkabigla habang siya ay umibig. Nagkaroon pa ng pangalawang treasury. Hindi nakakagulat na ang maliit na pas ang magnanakaw, pagkatapos na makakuha ng labis, ay ayaw pa ring umalis.